pressure para alisin sa pwesto sina NCRPO Director Police Major General Sidney Hernia at PNP Anti-Cybercrime Group Police Major General Ronnie Francis Cariaga itinanggi ng Philippine National Police. Dating Police Officer Eduardo Asierto, iginiit na protektor umano ng ilang personalidad na sangkot sa iligal na droga si former President Rodrigo Duterte. Iwan na lang natin si LTO, guys. Andun na si LTO. Andun na siya, kaya mahirap naman mag-comment habang nag-iimbestiga sila. And the LTO naman ay on top of this situation. Senador Sherwin Gatchalian, pinauubayan na sa Land Transportation Office ang investigasyon sa viral SUV na sinasabing konektado sa kanya. Phase 1 ng LRT-1 Cavite Extension bubuksan na ngayong buwan ayon sa Department of Transportation. Mga miyembro ng media sa Maynila napagkalooban ng libreng medical at legal services ng Members Church of God International. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Kinumpirma ng Philippine National Police na inalis sa pwesto ang direktor ng National Capital Region Police Office at Anti-Cybercrime Group. Ang pagkaka-relieve ng dalawa ay kasunod ng pagkwestiyon ng 4 na Chinese nationals sa ginawang pag-aresto sa kanila sa operasyon sa Century Peak Tower sa Adriatico, Manila noong October 29. Isa sa mga ito ang nagsabi na sinubukan pa umano silang hingan ng pera. Ito ang balita ni Leah Ilagan. For the record, the PNP will not succumb to any pressure po. Ang PNP leadership po decided to relieve administratively the 2 senior officers, particularly the RD and CRPO and Director ACG, again to give way to an impartial investigation. Walang pressure na natatanggap ang Philippine National Police para alisin sa pwesto ang 2 mataas na opisyal ng pambansang pulisya na nanguna sa raid sa Century Peak Tower noong October 29. Paliwanag ni PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, isinailalim sa administrative relief sina National Capital Region Police Office Director, Police Major General Sidney Hernia at Anti-Cybercrime Group Director, Police Major General Ronnie Francis Cariaga upang bigyang daan ang investigasyon kung may nangyaring kapabayaan sa isinagawang raid. We owe it to the people because a lot of accusation and allegation were propagated in different fora. So the DPNP leadership deemed it necessary to subject the former RD and CRPO and the Director ACG under administrative relief to give way to the investigation. Ayon pa kay General Fajardo, pamumunuan ni PNP Deputy Chief per Operations, Police Lieutenant General Michael John Dubria, ang komite na mag-iimbestiga kina Major General Hernia at Major General Cariaga. Sinabi pa ng General, hindi ito ang unang pagkakataon ng mayroong na-relieve na mataas na opisyal dahil sa command responsibility. There are 2 options po na available po sa isang commanders. One is putting those PNP personnel under investigation, under restrictive custody, or is pinasa ilalim po sila under administrative relief. Ito po yung nangyari po kay Major General Hernia at Major General Cariaga. They were administratively relieved for 10 days. Isa sa sinisilip ng PNP na pagkakamali ay ang ginawang pangingialam ng 3 pulis sa CCTV camera sa loob ng sinalakay na gusali. For the record, we are not happy doon sa ginawa ng mga pulis natin. Regardless kung sinasabi nilang nainitan sila doon, there was no ventilation, they have no right
to alter the focus po ng CCTV. Any evidence for that matter, whether it's an object evidence or gadget evidence, even the CCTV, who is very, very material in terms of investigation, ay wala pong kakapatan ang sino man pong police officer na i-alter po yun. Sakaling matapos ang investigasyon at mapatunayang walang naging kababayaan, si Major General Hernia at Major General Cariaga ay maaari silang makabalik sa pwesto. Maaari din aniyang ma-extend sakaling hindi matapos sa loob ng 10 araw ang isinasagawang investigasyon. Yeah, let me reiterate though na ito pong administrative relief ng 2 senior officer, it's not a form of punishment at malinaw po yan sa mga existing policy po ng PNP. Ginagawa lang po natin itong administrative relief to give way doon po sa investigation para bigyang linaw itong mga issues that crop up during the police operation. Sa kabila nito, nanindigan ng PNP na lehitimo at legal ang operasyon ng pulisya sa ika-23 palapag ng Century Peak Tower. Pinaninindigan po ng PNP na wala pong mali doon sa naging police operation. The police operation was conducted under the premise of an implementation of a cyber warrant duly issued by RTC Manila. But however, during the implementation po ng cyber warrant, there were again operational related issues that were raised by the subject of the police operation, particularly the alleged tampering of the CCTV camera by PNP personnel. Nagpaliwanag din ng PNP kung bakit bukod sa 23rd floor ay pinasok din ng mga pulis ang 32nd floor ng gusali. During the implementation po ng service of warrant, meron pong lumapit doon sa operating unit natin, particularly doon po sa NCRPO, claiming na yung kanyang live-in partner who happens to be a Chinese national is being held against his will doon po sa isang unit po doon, particularly doon po sa 32nd floor. That prompted the operating unit ng NCRPO na i-check po yun at to coordinate doon sa security managers po nitong Century Peak Tower. And true enough, pagpunta po nila doon, nung pinabuksan po ng security personnel po ng Century Peak, it turned out may 5 pong Chinese national na nasa loob po nitong isang unit at visibly, based sa kanilang physical appearance, are victims of physical abuse and torture. Sinalakay ng mga pulis ang nasabing palapag ng naturang gusali dahil sa report ng umano'y love at cryptocurrency scam. Si Major General Hernia ay pinilitan sa pwesto ni Deputy Regional Director for Administration, Brigadier General Reynaldo Tamundong, habang si Major General Cariaga naman ay pinalitan ni Deputy Chief for Administration, Police Colonel Vina Guzman. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi inamin, ngunit hindi rin itinanggi ni Senator Sherwin Gatchalian ang sinasabing koneksyon sa taong tunay na nagmamay-ari umano ng nahuling sasakyan sa EDSA busway. Inihayag naman ni Senator Raffy Tulfo muli umanong pumasok sa EDSA busway ang sangkot na SUV matapos masita ng mga otoridad. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, inamin ba ni Senator Sherwin Gatchalian kung kamag-anak niya ang may-ari o ang sakay nung viral na SUV at ano ang naging reaksyon ng senador sa mga lumabas na impormasyon na kaanak umano niya ang may-ari ng sasakyang may plakang 7? Monica, hindi kinumpirma ni Senador Sherwin Gatchalian kung kamag-anak niya yung sakay o may-ari nitong nag-viral na sports utility vehicle o SUV na illegal ngang dumaan sa EDSA busway. Makailang ulit lang na sinabi nito na naiwan na sa Land Transportation Office o LTO ang usapin dahil iniimbestigahan ito ng naturang ahensya. Kapon nanood ako ng news at nakita ko na
yung representative ng company may statement na, tapos nakita ko rin na nagbayad na ng fine. So, iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang desisyon at ano yung kanilang gagawin. Tumanggi nang magbigay ng iba pang komento si Senador Sherwin Gatchalian kaugnay ng issue sa viral SUV na illegal na dumaan sa EDSA busway. Nadadawit ang pangalan ng mababatas dahil gamit ng naturang sasakyan ang protocol plate number 7 na ibig sabihin ay rehistrado ito sa isang senador. Sa panayam kay Senador Raffy Tulfo, kinumpirma nito na kaanak ni Gatchalian ang kumpanya na nagmamay-ari ng sangkot na sasakyan. Ilang ulit ding tinanong ng mga mamamahayag si Gatchalian kung ang sasakyan ay pagmamay-ari ng kanyang kapatid o sa kanya ang tinutukoy na plate number. Ngunit iisa lang din ang sagot niya kaugnay nito. Andun na sa LTO yung mga documents, no? So, iwan na lang natin sa LTO. I think that's, and meron na rin, sa pagkaalam ko hapon sa news, nag-i-investigate na rin sila. So, iwan na lang natin sa LTO, guys. Andun na sa LTO. Andun na siya, kaya mahirap naman mag-comment habang nag-iimbestiga sila. And the LTO naman ay on top of this situation. Inihayag naman ni Senador Tulfo na pumasok pa muli umano sa EDSA busway ang sangkot na sasakyan kahit panasita na ito. At ang balita ko pala yung violator na yon. Matapos siyang mapara sa Guadalupe, after ilang metro, bumalik ulit. May CCTV daw. At hiningi ko yung CCTV na yan. Bumalik ulit sa bus lane. Antigas ng ulo ng taon to. Sa panig ng Metropolitan Manila Development Authority, tiniyak ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na nakahanda silang makipagtulungan upang maberipika ang impormasyon mula kay Senador Tulfo. Titrace po namin kung saan nanggaling yung vehicle at kung saan pumunta at kung totoo po yung nakarating sa kanya na after ma-apprehend ay bumalik pa doon po sa bus carousel uli pagkalagpas doon sa pinangyarihan ng pagkakahuli. Samantala, inirekomenda naman ni Senador Tulfo na bigyan ng kapangyarihan na mag-issue ng violation ticket ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG na nakabantay sa EDSA busway stations. Gayun din, nais ng senador na magkaroon ng mga PCG personnel ng mga motorsiklo na magagamit sa paghabol sa mga tumatakas na traffic violator. Madalas kasi anyang hindi pinakikinggan o hindi nirerespeto ang mga traffic law enforcer mula sa MMDA o LTO. Ngunit sa palagay ng mambabatas, mas igagalang ang mga PCG Law Enforcement Unit kung naka-uniforme ang mga ito at may baril. Tiniyak naman ng Department of Transportation o DOTR na makikipag-ugnayan sila sa PCG upang maisakatuparan ng rekomendasyon ni Senador Tulfo sa mga susunod na buwan. Monica, naglabas ilang minuto lang nakaraan si Senador Sherwin Gatchalian kaugnay nga sa issue ng viral SUV at sinabi nito na hindi niya kinukonsinti ang traffic violation na nagawa ng pamunuan ng Orient Pacific Corporation bilang public servant sa 23 taon. Lagi niya siyang sumusunod sa mga patakaran at batas ng bansa. Susunod niya siya sa batas sa lahat ng pagkakataon at ito ang kanyang prinsipyo bilang isang lingkod bayan sa loob ng mahabang panahon. Ang issue na ito ay nasa Land Transportation Office na at responsibilidad na ng ahensya na ito ay iresolba naayon sa batas. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Inanunsyo ng Department of Transportation ang pagbubukas ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Sa kabila nito, may aasahan kayang pagtaas sa pasahe sa tren? Ito ang balita ni Nel Mari Buhok. This is the Cavite Extension, and we will open this line within the next maybe 2 to 3 weeks. Now, this is within November. No? Bubuksan na ngayong Nobyembre ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Sa ilalim ng Phase 1, idudugtong nito ang Baclaran Station sa Pasay City at Dr. Santos Station sa Parañaque City. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, mas mapabibilis ang biyahe ng mga pasahero dahil sa dagdag na 5 bagong istasyon ng LRT1 Cavite Extension. We hope that this
opening of the extension of Line 1 will help alleviate traffic, no? As it will be able to support thousands of passengers. No? Ang 5 dagdag na istasyon ay ang Redemptorist Asiana Station, Mia Road Station, PITX Station, Ninoy Aquino Avenue Station at Dr. Santos Station. Ayon kay Light Rail Manila Corporation General Manager Enrico Benipayo, wala pang inaasahang pagtaas sa singil sa pasahe sa LRT1 maliban sa singil sa dagdag na distansya dahil sa pagbubukas ng bagong 5 istasyon. So, yung current trip natin ngayon, no, from Fernando Po Jr. to Baclaran, that's a total of, I think, 35 pesos total. Now, because of this additional 6 kilometers and additional 5 stations, then there is a corresponding increment in terms of distance. So, we're looking at around, I think it's going to be 45 pesos. Pag-uusapan pa ng DOTR at LRMC kung magpapatupad ng libreng pasahe sa pagbubukas ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bawas pamasahe at bawas sa oras ng biyahe ang inaasahan ng mga pasahero ng LRT1 sa pagbubukas ng extension line nito sa November 16. Ayon sa mga pasahero, malaking ginhawa ito dahil kapag lumilipat pa sila ng ibang pampublikong transportasyon ay naiipit sila sa matinding traffic. Ito ang balita ni JP Nunez. Mabilis po siguro ang biyahe. Tapos yun, makabawas siguro ng pamasahe. Bumibili ng medical supply sa Maynila si Nanay Josephine Plaza para sa kanyang anak na may kapansanan. Mula sa Cavite, bumababa pa siya sa Zapote sa Las Piñas at saka sasakay ng jeep papuntang Baclaran Station para doon sumakay papuntang Maynila. Para sa kanya, mahirap ang ganitong klase ng pagko-commute lalo't matanda na rin siya. Kaya naman ang pagbubukas ng LRT1 extension sa November 16 ay inaasahan niyang magdudulot ng ginhawa sa kanyang biyahe. Si Almarie naman, merong anak na nag-aaral sa Makati City. Mula sa bahay nila malapit sa Terminal 1 ng NAIA, sumasakay ng jeep ang kanyang anak. Kapag galing umano sa Baclaran, tumatagal din ang kanilang biyahe dahil matagal ding magpuno ng pasahero ang mga jeep at pagsabak naman nito sa kalsada ay matinding traffic pa ang sasalubong. Sa 5 bubuksang bagong istasyon ng LRT1 extension, kasama ang MIA Station na malapit sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Excited umano siya sa pagbubukas nito dahil hindi na mahihirapan pang magpalipat-lipat ng sasakyan ang kanyang anak at inaasahan niyang mas makakatipid pa sila sa gastos sa pamasahe. Pang 30 minutes pa siya, gano'n. Tapos traffic pa, mainit. Pag LRT, mabilis lang siya. Siguro yung sa time, mas mabilis yung magiging travel time niya. Si Derek naman araw-araw sumasakay ng LRT1 dahil sa kanyang hanap buhay na pagiging vendor sa Maynila. Nagmumula pa siya sa sukat sa Parañaque at sumasakay ng Baclaran Station papuntang Carriedo sa Maynila. Inaasahan niyang makakatipid siya sa gastos sa pamasahe. Kapag mula sa Baclaran ay pwede na siyang dumiretso sa Parañaque. Sa ngayon, nagbabayad siya ng 25 pesos mula Carriedo Station ng LRT1 hanggang Baclaran Station. Pagsakay naman ng jeep papuntang sukat, gagastos muli siya ng 30 pesos kaya nasa 55 pesos din ang kanyang nagagastos. Mahirap po pag minsan na traffic po sa MIA eh. Tsaka matagal pa po yung stoplight niya. Mas maganda po, mabilis lang, walang traffic yun. Diretso na po yun. Sinubukan kong lakarin mula dun sa Baclaran Station, yung huling istasyon ng LRT1, hanggang dito sa area na ito na sakayan ng jeep papuntang Parañaque City. Tama yung sabi ng mga pasahero, dagdag pagod din kasi mahaba yung kanilang lalakarin. Kaya komportable sa kanila kapag nabuksan yung LRT1 extension dahil nga hindi na sila bababa ng tren papunta ng Parañaque City.
Ang huling istasyon ng Phase 1 ng LRT1 extension ay merong intermodal facility para sa iba't ibang mode of transportation. Pagbaba dito ng mga pasahero, meron silang mga opsyon para makarating ng Las Piñas, Muntinlupa at mga bayan sa Cavite. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act. Ang bagong batas na ito ay inaasahang re-resolba sa problema sa trabaho sa bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I'm happy to note that our employment and unemployment rates improved in the past 3 months. With this law, I'm confident that we will be able to sustain and further improve these numbers. Sa bagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa 1.89 million na individual kumpara noong nakaraang taon na 2.26 million. Ngunit umakyat naman ang bilang ng mga underemployment o mga may trabaho pero naghahanap pa ng dagdag na oras o bagong hanap buhay na may mahabang oras ng trabaho. Mula 10.7% tumaas ito sa 11.9% noong September 2024. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa pamamagitan ng Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework Act, magbubunga ito ng mas maraming oportunidad. Partikular na sosolusyonan nito ang job skills mismatch o pagkuha ng trabaho na di angkop sa kanilang kakayahan. This law directly addresses the issues of the lack of formal training and skill mismatches, ensuring that every Filipino can contribute and benefit from our nation's growth. Bibigyan diin ng bagong batas ang pagtutulungan ng stakeholders at pagkilala sa mahalagang papel ng private sector sa technical vocational education at enterprise-based training programs. Ayon kay Pangulong Marcos, sa pamamagitan ng public-private partnership, ang pagsasanay ng mga manggagawa ay mahahanay sa mga partikular na demand na hinahanap ng mga industriya. Through this act, we will harness private sector partnerships to align our training programs with real-world industry needs. Tiniyak rin ni PBBM ang suporta sa mga trainee ng gobyerno upang makahanap ng nararapat na trabaho. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakipagbakbakan ang mga sundalo ng Ukraine sa mga tropa ng North Korea sa unang pagkakataon sa rehiyon ng Kyrgyzstan. Kinumpirma ni Ukrainian Defense Minister Rustem Umerov ang insidente. Sinabi naman ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ito ay nagpapakita ng bagong banta sa seguridad ng mundo. Hindi naniniwala ang South Korea na nagkaroon ng direktang sagupaan ng mga tropa sa magkabilang panig, ngunit tinukoy na may insidente malapit sa frontline. Ayon sa Ukraine, may 11,000 North Korean soldiers sa Kyrgyzstan. Posibleng mas marami pang susunod. Habang tumataas ang tensyon, binigyan ng babala ng South Korea ang Russia na maaari nilang padalhan ng armas ng Ukraine. Magtutulungan naman ang Russia at North Korea sa isang bagong mutual defense treaty. Nagbago ang pananaw ni Ohio Senator J.D. Vance kay President-elect Donald Trump mula sa pagiging kritiko tungo sa masugid na taga-suporta. Kabilang siya sa mga tagapagtanggol ni Trump, lalo na sa mga issue ng trabaho at global outsourcing. Nakatuon si Vance sa mga botante sa Midwest states at sa mga alalahanin ng mga manggagawang Amerikano laban sa epekto ng globalisasyon. Madalas niyang batikusin ng China sa kanyang mga talumpati at tinuturing ito na malaking banta sa ekonomiya ng Estados Unidos. Sa edad na 40, isa siya sa mga pinakabatang vice-presidente sa kasaysayan ng Amerika.
Tinuligsa ng mga kongresista ang pag-boycott ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Samantala, humarap naman sa 4 House panel si dating Police Officer Eduardo Asierto na nag-aakusa sa former President bilang protektor umano ng mga negosyanteng sina Michael Yang at Alan Lim na iniuugnay sa operasyon ng iligal na droga. Ito ang balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, ano ang aksyon ng Quadcom sa hindi pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig? Monica, magpapadala uli ng imbitasyon ang House Quadruple Committee o Quadcom kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging sa abogado nito na si Attorney Martin Delgra III matapos sumulat na hindi makakadalo sa pagdinig ng Quadcom ngayong araw. Kabilang sa dahilan ng dating Pangulo sa hindi nito pagdalo ay sa kawalan umano ng integridad ng 4 House panels at naniniwala siya na nasabi na niya ang lahat ng dapat niyang sabihin kaugnay ng issue ng extrajudicial killings, gayon din ng kanyang kampanya kontra illegal na droga sa ginawang pagdinig ng Senado sa anti-drug war. Questionable para sa mga kongresista ang hindi pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Quadcom ngayong araw. Gayong nakaharap naman ito sa subcommittee hearing sa War on Drugs ng Senate Blue Ribbon noong October 28. Sa unang liham na ipinadala ng counsel ng former president na si Attorney Delgra noong October 21, sinabi nitong hindi makakadalo si Duterte dahil hindi maganda ang pakiramdam nito. Gayunman, tiniyak nito ang willingness ng kliyente niyang humarap sa Kamara pagkatapos ng November 1, 2024. Subalit sa ikalawang liham nito para sa Quadcom na may petsang November 5, 2024, iginiit na nitong hindi makakadalo sa pagdinig dahil sa iba't ibang dahilan. Malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, eh ano? Natatakot siya? Na pumunta dito? Si Representative Sia Alonto Adjong, House Assistant Majority Leader, duda ng sisipot pa sa kahit anong Quadcom hearing si dating Pangulong Duterte. But just to be honest, Mr. Chair, I don't think the former president will ever attend the Quad Committee hearing. Okay. I'm sorry to say that. Okay. I really have a strong feeling that he will never attend the Quad Committee. Okay. And since Attorney Delgra is his lawyer, I would wanted to ask him about the content of his letter. Samantala, humarap sa Quadcom sa pamagitan ng Zoom platform si dating police officer na si Eduardo Asierto. Si Asierto ang nagsasabing may kaugnayan sa illegal drug operations ang mga negosyanteng sina Michael Yang at Alan Lim. Ayon kay Asierto, si dating Pangulong Duterte umano ang protektor ng sinasabi nitong drug lords. Dalawa rin umano sa kasamahan niya ang napahamak dahil sa kanyang expose. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung na-discovery namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil doon sa na-discover namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lim. Bakit ko daw kinlir si Michael Yang? 2004, kahit magtumbling-tumbling si Colonel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personality sa Davao Clandestine Laboratory. Dahil kung kasama ang Michael Yang doon, dapat kasama siya sa kinasuhan namin. Umabot ng 2016, wala pa rin Michael Yang. Hindi naman napigilan ni Jimmy Guban, dating intelligence officer ng Bureau of Customs, na mapaluha nang mapanood ang kaibigang si Asierto sa pagdinig. Si Guban ang testigo sa Quadcom na nag-uugnay kina Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at Attorney Man Scarpio
asawa ni Vice President Sara Duterte, sa shabu shipment sa pamagitan ng magnetic lifters noong 2018. Ayon kay Guban, katulad ni Asierto, nalagasan din siya ng mga kasamahan. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa. Lahat patayan. Kabilang din sa mga inusisa sa Quadcom ang negosyanteng si Rose Nonolin, incorporator ng Golden Sun 999 Realty and Development Corporation at asawa ni Wei Xiong Lin. Ayon kay Lin, asawa niya si Wei Xiong Lin na isang Hong Kong citizen at ang business nilang mag-asawa ay real estate. Gayunman, hindi kilala ni Lin si Alan Lim na sinasabing isang drug lord. Pero inihayag ni Lin na business partner niya si Michael Yang. Lin Wei Xiong po ang pangalan ng husband ko, Your Honor. Pero yan po yung husband nyo? Yes po, siya po yung isa sa picture. Asa po siya ngayon? Nasa out of the country po siya ngayon. Kailan pa po siya uwi sa inyo, sa bahay nyo? Ay, hindi ko pa po alam kung kailan. Bakit nasa abroad po ba siya, ma'am? Yes po, nasa abroad po siya ngayon. Samantala, ikinumpara naman sa pagdinig ni Quadcom Overall Chairperson Representative Barbers ang anti-drug campaign ng Duterte at Marcos Jr. administration. Mula 2022 hanggang 2024, 49.82 billion pesos umano ang halaga ng iligal na droga na nasabat, mas mataas sa 25.19 billion pesos ng Duterte administration mula 2016 to 2018. Bukod dito, 800 drug-related din anya ang naiulat sa PBBM administration sa unang 2 taon, mas mababa sa 20,000 drug personalities na napaslang sa nakalipas na administrasyon sa unang 2 taon ng termino ni dating Pangulong Duterte. Both administrations achieved reductions in crime and drug-related offenses. But the Duterte administration's approach was more intensive and controversial with high casualties and widespread operations. The Marcos administration has made efforts to continue the campaign with fewer fatalities, a higher concentration on strategic arrests, and increased operational efficiency, suggesting a potential shift towards a more systematic and less violent anti-illegal drugs approach. Kaugnay naman ang aligasyon ni Police Colonel Hector Grijaldo laban kina Quadcom Chairpersons Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante, nagpahayag ng kahandaan ng kongresistang bumaba sa pwesto bilang co-chairperson ng 4 House panels. Sa October 28 Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing sa anti-drug war ng Duterte administration, inihayag ng police officer na kinausap umano siya ng 2 kongresista at inutusang kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war na ibinunyag ni Royina Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. Hindi naman sumipot si Grijaldo sa Quadcom hearing dahil sa pananakit ng balikat nito. Bunsod nito, inaprubahan ng 4 House panels ang mosyon na maglabas ng show cause order para sa police officer. If you want to speak something about what really transpired during your conversation with Grijaldo, may we ask you to vacate your position as co-chair and be one of the spokesperson or the resource person. Yes, Mr. Chairman. As a matter of fact, that's what I intend to do, to inhibit myself in the discussion about this issue. And together, maybe with Chairman Abante, we will be trying to relieve temporarily our chairmanship in order to discuss this in transparent and impartial and honest investigation on this matter, because this pertains to the integrity of this Quadcom, and we don't want that this Quadcom be deluged with so many bad comments about what Chairman Abante and this representation have done in order to bear out the truth. May ginawa namang liham ang mga abogado ni Garma para patunayang walang coercion o pamimilit na ginawa ang 2 kongresista nang makipagpulong ang mga ito kay Police Colonel Grijaldo, kasama sa pag-uusap na nangyari ang mga naturang abogado.
Monica, sa kasalukuyan ay halos katatapos lamang ng pagdinig ng House Quadruple Committee kaugnay ng issue ng illegal drug trade at ngayon naman ay nagsisimula ang 4 House panels sa investigasyon kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Madagdag lang natin Monica, kanina yung si dating police officer na si Eduardo Asierto ilang taon na siyang nagtatago dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya, gayon din sa bounty na ipinatong sa kanyang ulo umano ng mga kampo ng mga Duterte na nagkakahalaga ng 10 to 15 million pesos. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Coz, live mula sa House of Representatives. Welcome development para sa Philippine National Police ang bubuuing task force ng Department of Justice na mag-iimbestiga sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, noon pa man ay nakikipagtulungan na sila sa DOJ hinggil sa mga iniimbestigahang kaso ng pagpatay kaugnay sa kampanya laban sa illegal na droga ng pamahalaan. This is a welcome development with respect doon sa utos po ng DOJ to create a special task force to conduct investigation case build-up on those cases mentioned during the congressional hearing. And on the part of the PNP, sir, we have always been supportive of the efforts of the DOJ to conduct investigation. Sinabi din ni Brigadier General Fajardo na nagsasagawa sila ng sariling investigasyon sa mga kaso ng pagpatay na nabanggit sa Quadcom hearings. Isinagawa kanina ng Senado ang pagdinig sa panukalang batas na layong ipagpaliban ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Magkaiba naman ang posisyon dito ng mga local government o mga opisyales ng BARM. Samantala, sinabi ng Commission on Elections o COMELEC na mahalaga na malaman na nila ang desisyon sa issue ng pagpapaliban ng eleksyon bago ang December 13. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi po ang postponement na eleksyon ang dapat ninyong tutukan, kundi ang bigong decommissioning at normalization ng MLF. Marami na pong nasawi, kasama po ang mga PNP, AFP, local official tulad ng Vice Mayor ng South UP. Sa pagdinig ng Committee on Local Government kanina sa Senate Bill No. 2862 ni Senate President Francis Chis Escudero na layong ipagpaliban ang parliamentary election sa Bangsamoro, nagpahayag ng pagtutol sa panukala ang provincial government ng Maguindanao del Sur. Ayon kay Governor Mariam Mangudadato, kapag walang eleksyon ay mapagkakaita na naman ang mga residente na pumili ng kanilang mga leader at talo pa niya nito ang political dynasty. Una nang ipinagpaliban ang parliamentary election sa Bangsamoro noong 2022. Dagdag pa ni Mangudadato, hindi na alam kung saan napupunta ang 500 bilyon o kalahating trilyong piso na black grant sa Bangsamoro dahil walang oversight review dito. Nagdudulot ito ng katanungan tungkol sa direksyon ng bisa ng angkan at bisa na mahakbang ipinapatupad. Masisisi ba ninyo ang taong bayan kung saan, sa pagtatanong kung saan nga ba napunta ang pera ng Bangsamoro Region? Ang Tawi-Tawi Province ay suportado ang pagpapaliban ng halalan, gayon din ang probinsya ng Maguindanao del Norte dahil marami pa raw hindi nakakaalam na may parliamentary election sa BARM. Kailangan ang gagawin natin na mapamiliarize yung tao when it's come to parliamentary elections. Ayon naman kay Attorney Omar Yacer Sema, Deputy Speaker ng Bangsamoro Transition Authority o BTA at kumakatawan din anya sa Moro National Liberation Front o MNLF sa Sulu. Nalagay sila ngayon sa alanganin dahil sa kabila ng paghahanda nila sa 2025 elections dahil may desisyon ang Korte Suprema na hindi na sila bahagi ng BARM, nasira ang kanilang preparasyon. Hindi na anya tiyak kung makikiisa pa ang MNLF sa halalan sa 2025. There is now an emerging call from among our brothers on the ground to boycott the elections in 2025. Huwag niyo ho kaming ilagay sa alanganin dahil kami ho ang nasisira sa mga kasama namin sa Sulu.
Pero nilinaw nito na ang posisyon ng BTA ay pagpaliban muna ang eleksyon para maayos ang mga isyong legal kaugnay nito. Sa ngayon, hinihintay ang desisyon ng Kongreso kung tuluyan na bang ipagpaliban o hindi ang halalan sa BARM. Samantala, ayon naman kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, mahalagang malaman ng komisyon ang desisyon bago ang December 13 kung tuloy o hindi ang BARM elections. Paliwanag ni Garcia, sa December 13 kasi ay isa sa pinal na nila ang listahan ng mga magiging kandidato sa 2025 elections. Kapag kaagad nilang malaman halimbawa na hindi tuloy ang halalan ay hindi na rin masasama sa pag-iimprenta ng balota ang pangalan ng mga kandidato sa BARM parliamentary elections. Yung mga pangalan po ng mga kandidato ay iniimprenta sa balota. Hindi naman po ito yung katulad ng manual na sinusulat eh. Ito po iimprenta yung pangalan. Kinakailangan dapat pinal yung listahan ng mga kandidato. Target ng COMELEC na mapasimulan ang pag-iimprenta ng mga balota sa ika-4 na linggo ng Disyembre. Ayon naman kay Senator J.V. Ejercito na chairman ng komiteng dumidinig sa BARM election postponement, titimbangin nila ang isyo matapos marinig ang lahat ng panig. Ang problema lang yung mga legal issues that were raised, especially Supreme Court decision excluding Sulu from the BARM, may legal issues yun and implication kasi po meron silang 7 supposedly members of parliament na mawawala. So anong gagawin po dito? Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nanguna sa eleksyon sa halos lahat ng sangay ng pamahalaan sa Estados Unidos ang Republican Party. Pinatalsik ng mga Republican ng Senado ang mga Democrat sa mga red state upang masecure ang nakararaming pwesto sa West Virginia, Montana at Ohio, mga estado na nakipag-ugnayan ng husto sa Grand Old Party o GOP. Mula sa Los Angeles, USA, ito ang balita ni Sunny Cause Live. Magandang gabi, Sunny. Ano ba ang magiging kapalaran ng Democrats sa US Congress? Yes, magandang gabi dyan sa Pilipinas. June, mananatili sa minority ang mga Democrats kung sakaling hindi nito makuha ang sapat na bilang ng mga panalo ng mga congressman sa US Capitol sa susunod na mga araw. Bagamat nananatili pa rin too close to call dahil sa ilan pang mga hindi natatapos na bilangan sa estado, ang control sa US Congress, patuloy namang lumalabo ang pag-asa ng mga Democrats na mapigilan ang trifecta government sa Enero ng Republican Party dahil sa posibleng makuha na ng mga Republicans ang mayorya sa US House of Representatives. Nakatutok ngayon ang bilangan sa California kung saan mayroon pang ilang House seats na hindi pa pinalang bilangan. Bukod sa mahinang turnout para sa mga Democratic congressional candidates sa California, hindi rin ito inaasahan na mapapanalunan ng mga Republicans ang ilang House seats sa estado ng Pennsylvania. Una nang natalo ang mga Democrats kahapon sa kontrol ng US Senate at White House at kung matatalo din ito sa Congress ay mawawalan ito ng kakayahan sa check and balance sa mga pulisiyang isusulong ni Trump. Samantala, nabaliktad din ng mga Republicans ang supermajority control ng mga Democrats sa Michigan. Nakuha ng mga Republicans ang isa sa mga state legislature ng estado, habang naging tie naman ang dalawang partido sa House Assembly ng estado ng Minnesota. Sa 11 estadong nagkaroon ng halalan kahapon para sa pagka-gobernador, tanging 3 lamang ang nakuha ng mga Democrats. Mayroon na ngayong 27 Republican governors at 23 na Democratic governors. June, ayon sa mga political analyst na maituturing na isang red wave ang halalan ngayong 2024 na pinangunahan ni President-elect Trump. Kaya naman, inaasahan natin na magkakaroon ng radical changes sa mga polisiya ng Amerika, lalo na ngayon na muling magbabalik ang America First policy sa White House. June. Oo, Sunny, katulad nga ni Vice President-elect J.D. Vance na nabago ang pananaw, dating kritiko ni Donald Trump, naging masugid naman ngayon na taga-suporta o taga-pagtanggol ni President-elect Donald Trump. Bakit nagkaroon din ng parang tila bagong pananaw ngayon ng mga Amerikano dyan sa US na napukaw ba ang kanilang atensyon sa mga Republicans dahil sa mga anong significant
na mga faktor, Sunny? Jun, sa mga lumabas na exit polls sa mga nakaraang oras dito sa Amerika, no, matapos ang halalan, marami sa mga Amerikano ang nakakita ng sagot sa kanilang katanungan. Unang-una na, Jun, ang mensahe ni President-elect Donald Trump patungkol sa ekonomiya na mataas pa rin ang bilihin dito sa Amerika. Ganon din, Jun, ang balita na inihahayag ng bagong Pangulo ng Amerika na mataas din ang crime rate sa kabuuan ng Amerika. Itong mga mensahe na ito na polisiyang nais niyang isulong para mapaunlad ng muli ang bansa ay nag-resonate, Jun. Hindi lamang sa mga Republicans na solid na mga estado, Jun, kundi nakita rin natin maging sa mga Democratic na mga estado, malaki rin ang nakuhang suporta ni Trump sa mga lugar na ito, maging sa iba't ibang mga lahi. Partikular na, Jun, sa mga Latino. Nakita nga natin dito lang sa California, maraming mga bilang na mga Latino na dati-rati bumoboto sa mga Democrat na kandidato ay nakuha ng suporta nila ni President-elect Donald Trump. Ganon din, Jun, ang mga Asians, ang mga Filipino-Americans na tradisyonal na bumoboto sa mga Democrats, karamihan sa mga Pilipino ngayon sa iba't ibang mga lugar. Marami sa kanila ay bumoto ngayon sa mga Republican dahil sa mensahe ng ekonomiya at seguridad ng bansa. Maraming salamat, Sonny Cos, nag-uulat ng live mula sa Los Angeles, USA. Nahaharap ang Democratic Party sa hamon ng paglipat ng suporta ng mga Latino at Asians sa Texas at buong Estados Unidos. Mula sa Austin, Texas, ito ang balita ni Marie Peñaranda live. Marie, ano ang pangunahing dahilan na paglipat ng suporta ng mga Latino at Asian voters sa Republican Party ngayong taon? Yes, Monica, magandang gabi. Kilala ang mga Latino at Asians na historically Democrats at sa pagdami ng mga ito sa Texas. Inaasahan ng partido na posibleng ma-flip nito ang estado na maging isang swing state o Democratic state. Ngunit ayon sa 2024 exit polls, Monica, dito naman yan sa Texas, 55% ng mga Latino ang bumoto sa mga Republican candidates habang 44% lamang sa Democrats. 58% naman ng Asians, kabilang na ang mga Filipino-Americans ang bumoto kay Trump laban kay Harris. Ganito rin ang sitwasyon sa kilalang Democratic state ng Michigan. Tinalo ni Trump si Harris sa Latino voters 58% versus 39%. At bagamat isang solid blue state ang New York, Monica, nakakuha pa rin ito ng 44% votes sa Empire State at bumaba ang lead ng Democrats ngayong taon sa 7% mula 12% noong 2020 elections. Ayon naman sa exit polls, nakakuha si Trump ng 37% sa majority migrant county ng Queens sa New York kumpara sa 27% noong 2020. Habang noong 2020 elections, tinalo ni Biden si Trump sa majority Latino county sa Bronx ng NYC ng 69 points. Ngunit ngayon, Monica, bumaba na lamang ang lamang ni Harris kay Trump ng 22 points na lamang. Dito naman sa Texas, halos lahat ng counties na may direktang border sa Mexico ay napanalunan ni Trump sa nakaraang eleksyon. Maging sa mga local officials ay mga Republicans din ang karamihang nanalo. Ayon naman sa exit polls, Monica, concern ng mayorya ng mga bumoto kabilang na ang mga Latinos at Asians ang mga ikinakampanya ni Trump na may kaugnayan sa border at community security kumpara sa social issues na isinusulong naman ni Harris, partikular na ang abortion. Monica. Maraming salamat, Marie Peñaranda, live mula sa Austin, Texas. Naglandfall na sa Cagayan ng bagyong Marce kaninang pasado alas 3. Nananatili ang signal number 4 sa ilagang bahagi ng lalawigan kasama ang Babuyan Island, northern portion ng Apayao at Ilocos Norte. Makakausap natin ngayon si Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Head Rueli Rapsing. Magandang gabi po, Ginoong Rapsing. Magandang gabi, Ms. Monica, at lahat ng subaybay na ng programa. Opo. Kumusta na po kayo ngayon dyan sa Cagayan at kumusta po ang ginagawang paghahanda ng lalawigan?
Yes, Monica, right now we're experiencing gustiness of more than 180 kilometer per hour with moderate to heavy to intense rains. So, Monica, ano? And yun nga, kanina sa landfall, makikita mo na maraming mga debris, mga nililipat doon sa may Santa Ana. The same with dito sa part ng Gonzaga, ganun din. Now, si Marce ay patungo na doon sa Apari, and ang next landfall po nito is Sanchez Mira Municipality. Somehow, sa panawagan natin ng evacuation efforts ng municipalities, out of 29, 21 yung nag-report ng kanilang evacuation efforts. And umabot tayo ng more than 20,000 individuals sa evacuation centers natin for more than 6,000 families dito sa 200 barangays, Ms. Monica. Sa ngayon ba, sir, ay wala naman pong naiulat na casualties or may mga hinahanap po ba tayong mga individual? As to damages, casualties, wala pang reported yung ating mga MDRMOs, Monica, ano? Since kasagsagan pa ng bagyo, nasa monitoring and response po yung ating mga MDRMOs. Hindi pa sila makapagpato sa akin ng mga as to estimates on damages and casualties. Sir Rapsing, sunod-sunod po yung pagtama ng bagyo at halos lahat ng ito ay naapektuhan po kayo. Same areas po ba itong mga tinamaan at kumusta naman po yung ating mga kababayan dito sa mga lugar na ito? Sir Rapsing. Yeah, hindi naman actually same areas, Ms. Monica, no? This one kay Marce, ito yung mga coastal municipalities ang mas binigyan natin ng pansin dahil dito banda covers sa Babuyan Channel si Bagyong Marce. Somehow, dahil may dalang secondary hazard dito sa Bagyong Marce, like flood, rain-induced landslide, pinasama na rin natin yun. Since Cagayan is highly susceptible to flood and rain-induced landslide, yung mga low-lying areas natin along Cagayan River, sinasama natin sa evacuation efforts. The same with yung mga highly susceptible to rain-induced landslide sa mga mountainous areas. Kumusta naman po ang relief efforts at sapat po ba ang pangangailangan para sa mga apektadong residente? May mga lugar din po ba na hindi passable, sir? Yes, bukod sa tulong ng pambansang pamahalaan na Ms. Monica, dito lahat mga line agents sa Gonzaga ngayon, kasama natin. Last Monday kasi nagpatawag tayo ng PIDRA ng lahat ng mga MDRMOs at nagpa-inventory tayo doon sa kanilang stockpile. The same assessment as well sa mga evacuation centers nila to be safe and also the procedures of their evacuation. Somehow, wala na mga barangay or local government asking for any augmentation to replenish their stockpile. So I would say, kaya pang i-absorb ng barangay and local government natin. Buo ba yung stockpile natin sa provincial government? Bago po namin kayo pakawalan, bibigay namin sa inyo pagkakataon. Baka mayroon po kayong mensahe para sa inyong mga kababayan. Go ahead, Sir Rapsing. Yes, sa mga kababayan po natin na nasa labas po ng lalawigan, kayo ay nasa Metro Manila o sa ibang probinsya, at nag-aalala sa inyong mga kamag-anak dito sa Cagayan, huwag po kayo mag-alala. Ng inyong pong mga lokal na gobyerno at maging ang pamahalaan ng lalawigan ay nakahanda po para harapin itong sama ng panahon na kinakaharap po natin. At sa mga kababayan po natin na buong pagpapasensya, kayo po'y dinala natin sa mas ligtas na lugar. Huwag kayo mag-alala, lahat po ng mga pangangailangan ninyo, ang inyong lokal na gobyerno po ay tutugon sa inyong mga pangangailangan. Maraming salamat sa inyong oras at mag-ingat po kayo, Ginoong Rueli Rapsing, ang head ng Cagayan PDRRMC.
Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay. Naglandfall na ang mata ng Bagyong Marce sa Santa Ana, Cagayan kaninang alas 3:40 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, simula ngayong hapon hanggang bukas ng umaga ay babaybayin ng Bagyong Marce ang ilang bahagi ng Northern Luzon. Para sa iba pang detalye, narito si Chris Perez, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang hapon, narito ang latest update natin hinggil nga sa typhoon na si Marce. So para po sa kalaman ng lahat, kanina alas 3:40 ng hapon, ang mata ng bagyong si Marce ay naglandfall na dito sa may bandang Santa Ana, Cagayan. At sa mga oras na ito, patuloy binabaybay yung karagatan dito nga sa may bandang hilagang bahagi ng Cagayan. At taglay pa rin ang lakas ng hangin na umabot hanggang 175 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At yung pagbugso ng hangin, aabot naman hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong westward sa bilis na 10 kilometers per hour. So nananatili pa rin po itong banta sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon area sa mga oras na ito. Now, tingnan po natin yung forecast track ng bagyong si Marce. So makikita nga po natin kanina, nabanggit natin na naglandfall sa may bandang Santa Ana, Cagayan. At simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw ay babaybayin nito ang ilang bahagi ng Northern Luzon area. Posible naman na sa darating ng alas 2 ng hapon bukas ay halos malapit na ito sa northwestern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Posible naman sa Biyernes ng gabi ay tuloy na itong lalabas nga ng ating area of responsibility. So, inaasahan pa rin natin posibleng ma-maintain yung typhoon category, but we're not ruling out the possibility na baka bahagya pa itong lumakas, kaya't patuloy pong tutukan ang 3-hourly update ng Pag-asa hinggil nga sa bagyong si Marce. So, in terms of warning signal number naman na nakataas sa ilang bahagi ng ating bansa, ang gabay po natin yung mga color dito sa mapa, makikita natin na yung mga areas ng northern portion ng Cagayan, kasama nga po ang Babuyan Island, northern portion ng Apayao at ng Ilocos Norte ay mayroong wind signal number 4 pa rin po. Yan po yung mga areas na naka-highlight ng red sa ating mapa. Samantala, yung mga areas na naka-highlight ng orange, tropical cyclone wind signal number 3 naman ang nakataas. Ito nga yung mga lugar ng Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao at ng Ilocos Norte, itong northern portion ng Abra, northern portion ng Ilocos Sur. Samantala, warning signal number 2 naman dito, or wind signal number 2 naman sa mga areas na naka-highlight ng dilaw. Northern at central portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Kalinga, ang buong Mountain Province, yung northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, natitirang bahagi naman ng Ilocos Sur at itong northern portion ng La Union. Warning signal number 1 naman po, nakataas pa rin sa mga lugar na naka-highlight ng light blue. Ito nga yung Pangasinan, La Union, or natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, itong northern at saka central portion ng Aurora, yung northern portion ng Nueva Ecija, at itong northern portion ng Zambales. Para po sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga munisipalidad na nakapaloob dito sa mga bahaging may mga warning signal, maaari nyo rin pong makita yung ating Tropical Cyclone Bulletin sa ating website. May download nyo po yung file in PDF format at makikita nyo po yung mga areas na nakapaloob dito nga, for example, sa northern portion ng Zambales. So ano nga ba inaasahan natin sa mga lugar na may warning signal? Sa lugar na may warning signal number 4, 3, and 2, inaasahan po natin yung masungit na panahon. Pag sinabi nating masungit na panahon, may dala itong malalakas na hangin at pwede itong makapagpatumba ng napakaraming uri ng halaman, mga bahay, lalong-lalo na yung gawa sa mga light materials, pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, bukod pa sa epekto nito sa mga pag-alon sa mga coastal areas ng mga nabanggit na lugar. Samantala sa lugar na may warning signal number 1 naman, asahan po natin yung pabugso-bugso na hangin. Ngayon, dahil sa bagyong si Marce, may mga lugar din outside the warning signals ang pwedeng makaranas ng paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Sa araw na ito, pagbugso ng hangin sa Zambales, Bataan at sa Pulilo Island. Sinisimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paghahatid ng relief packs sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Marce. Sinabi rin ng DSWD na mayroon pa silang higit 107 million pesos na standby fund
para sa relief operations matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paubos na ang Quick Response Fund ng pamahalaan dahil sa mga nagdaang bagyo. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Sa kasalukuyan, ang national stockpile ng DSWD ay nasa mahigit 1.3 million na mga food packs. Gumugulong na ang disaster response operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga naapektuhan ng bagyong Marce sa Northern Luzon. As of November 7, nakapamahagi na sila ng mahigit 250 family food packs, partikular na sa Maconacon, Isabela. Nasa 220 family food packs naman ang naka-standby sa Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region. Ayon kay DSWD spokesperson and Assistant Secretary for Disaster Response and Management Group Irene Dumlao, patuloy na ang packing ng family food items para maingatid sa iba pang lugar. Sa tala ng DSWD, mahigit sa 1,000 pamilya o katumbas ng 3,000 individual mula sa 71 barangay sa Region 2 ang nakararanas ng epekto ni Marce. Sa nasabing bilang, mahigit 700 pamilya ang nananatili ngayon sa evacuation centers. Samantala, iniulat rin ni ASEC Dumlao na mayroon na lamang 107 million pesos na standby fund ang DSWD para sa relief operations. Naka-allocate ito sa iba't ibang field offices upang agad makatugon sa panahon ng kalamidad. Humiling na anya sila ng dagdag na pondo mula sa Department of Budget and Management o DBM para sa pagpapatuloy ng operasyon. The Department of Social Welfare and Development has already submitted our request for replenishment of our Quick Response Fund sa Department of Budget and Management. We have already complied with all the documentary requirements na hinihingi po sa atin. Our request sa DBM ay 875 million. Una nang sinabi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na paubos na ang Quick Response Fund ng gobyerno dahil sa mga nagdaang kalamidad. Kaya inatasan na niya ang DBM na tugunan ang pangangailangan sa pondo ng bawat ahensya upang may mahugot pagdating sa disaster response. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Prime Minister Lawrence Wong ng Singapore sa tulong nito lalo na sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang ibinigay na ayuda ng Singapore at ang pagpapagamit sa kanilang military asset upang makapagdala ng relief items partikular sa Naga City noong October 28. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang din sa pinag-usapan ng dalawang lider sa telepono ay ang pagpapalakas sa bilateral ties ng Pilipinas at Singapore, maging ang advanced regional cooperation, lalo na ang sama-samang pagkilos ng mga bansa sa ASEAN upang tugunan ang problema sa climate change. Nagrehistro agad ng unang panalo ang COMELEC Vanguards sa kanilang pagsabak sa Liga ng Public Servants. Giniba naman ng SSS Pension Boosters ang NSA Home Masters habang nagpakitang gilas ang nagbabalik na PhilHealth Konsulta matapos talunin ng Senate Defenders kahapon. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nagpakilala na rin sa hardcourt ng UNTV Cup Season 11 ang iba pang kupuna na kasali sa Liga ng Public Servants sa pagpapatuloy ng elimination sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City kahapon. Sa first game, ginulat ng mas pinalakas na lineup ng COMELEC Vanguards ang two-time champion Judiciary Magis sa kanilang unang pagtutuos ngayong season. First quarter, hawak ng Vanguards ang momentum sa pangunguna ni Vincent Corredor, scoring 7 points. Si Season 9 MVP Chester Dolomia ang nanguna sa Magis with 6 points. 28-20 lamang ang COMELEC.
Second frame, si Tolomia pa rin ang nangunguna sa opensa ng judiciary na mayroon ng 14 points. Subalit tinapatan nito ni Jimwell na Mukatkat na mayroong 12 points para panatilihin ang abante ng Comelec, 43-37. Third kanto, bumwelta ang Magis at nalimitahan lamang sa 8 points ang Vanguards para agawin na ang abante, 51-52. Pagpasok ng last quarter, rumatrat ng 7-2 run ang Comelec para ibalik ang kanilang momentum, 58-54. Nakadikit ang judiciary subalit kinapos na sila hanggang sa matapos with a final score, 63-58. Best player of the game si Jimwell na Mukatkat na tumikada ng 17 points, 4 rebounds at 2 assist. First quarter kasi nagawa namin, execute namin yung game plan namin. Pero nung third saka hanggang fourth quarter, nag-adjust yung judiciary kaya medyo nabigla kami. Subalit thankful kami sa coaches namin dahil nag-adjust kami at saka mga kasama namin para makuha tong panalo na to. Sa second game, tinibag ng Season 10 runner-up SSS Pension Boosters ang NHA Home Masters sa kanilang bakbakan kahapon. Dinomina ng SSS ang first half 18-14 sa first quarter at 42 points against sa 26 sa second quarter. Third kanto, nagpaulan ng 13 points si Alvin Vitog. Kabilang dyan ang 3 tres para gisingin ang opensa ng NHA. Yun lang, nakarecover din agad ang SSS kaya naman lamang pa rin sila ng 8 points, 56-48. Last quarter, kumayod ng 8 points si Antonio Lustestica, including 2 out of 3 beyond the arc para sa NHA. Para naman sa SSS ay si Listian Amparado scoring 8 points, Carlito Kembao 6 points at si Maki Escalona scoring 3 points sa fourth quarter. Para di na makaporma pa ang NHA sa game na nagtapos sa score na 73-64. Best player of the game si Maki Escalona na kumamada ng 15 points, 2 rebounds at 8 assists. At si Carlito Kembao na may 20 points at 3 boards. We are studying the format very well. I think it's about peaking at the right time. Pero ang pinaka-advantage namin, ang tagal na namin magkakaamuyan eh. Evident sa amin, yung laro ni Carl, laro ng lahat, laro ni Glenn, laro ni Las, basang-basa na namin. At sa third game, nagpakitang gilas naman ang nagbabalik na koponan na PhilHealth Consulta laban sa Senate Defenders sa score na 76-60. Dinomina ng PhilHealth ang lahat ng quarters. Best player of the game sina Mark Pedroso na humakot ng 22 points, 7 boards at 5 dimes. At si Alex Noriega na may double-double na 16 points at 14 rebounds. At sabi lang sa amin ni Coach, continue lang namin kung ano nasimulan namin. So ayun, mabuti medyo bumigyan na sila kaya nagawa din namin na maayos. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naaksidente ang isang motorcycle taxi sa Marikina City kagabi matapos sumabit sa gulong ang kapote ng pasahero nito. Tinulungan naman ito ng UNTV News and Rescue Team na napadaan sa lugar. 2 pang aksidente sa Tagum City at Apalit, Pampanga ang nirespondihan din ng rescue team. Ito ang balita ni Leslie Widam. Nakaupo na sa waiting shed sa Marcos Highway, Marikina City nang madatna ng UNTV News and Rescue Team si Maria Melissa de la Cruz, 24 years old. Iniinda nito ang pananakit ng kanyang balakang at gasgas sa kanyang kaliwang siko. Napansin namin na merong abrasion sa kaliwang siko yung pasyente at may pananakit din ang kanyang magkabilang balakang.
Ayon kay Eddie de la Cruz, isang motorcycle taxi rider, sumabit ang kapote ng pasahero nito sa kanyang gulong na naging sanhi naman ang pagkawala ng balanse ng motor at pagsemplang nito. Sumemplang po yung motor ko dahil bumara yung kapote ni ma'am, umikot yung motor. Kaya nasemplang kami, takbo namin mga ano lang, 50 lang naman. Madulas yung daan. Buti walang mga truck, kami lang nagmatakbo. Matapos i-assess ng team at bigyan ng pangunang lunas ang pasyente, agad itong dinala sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Nakahiga na sa kalsada ng datna ng UNTV News and Rescue ang 40 anyos na lalaking ito sa Gante 2, Manajeros Road, Barangay Magugpo, West Tagum City, alas 9 kagabi, November 6. May mga gasgas ito sa iba't ibang bahagi ng katawan, may pamamaga ng noo at pagdurugo ng ilong. Kwento ng angkas nito, hindi nila napansin ang lubak na kalsada kaya sila sumemplang. Dinala sa Davao Regional Medical Center ang sugatang motorcycle rider habang walang tinamang sugat ang angkas nito. From UNTV News and Rescue. You're a nurse. Yes. Okay, she got a fracture. Can we get his bag first? Tanggalin niyo po yung bag. Okay. Sir, kamusta po kayo? Kamusta po? Okay. Sir, iti-treat lang namin kayo ha. Naabutan ng UNTV News and Rescue Team ang mga bystander na inaakay ang naaksidenteng motorcycle rider na ito sa may Highview Hills Subdivision, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, pasado alas 9 kagabi. Isa sa mga bystander na unang tumulong dito ay rescuer din. So along the way we noticed that there was an accident and we decided to stop to assist. Being a rescuer myself, it's our duty. Yes. So when we arrived, we managed to get the patient out of the car. So we got him out, put him to the side, and we waited for the ambulance. Kinilala ang rider na si Enrico Garcia, 30 years old, na taga San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Papasok na ito ng trabaho sa Apalit nang mabangga ang isang kotse na papalabas ng subdivision. Nagtamo ito ng injury sa tuhod at sugat sa ulo na pinagtulungang lapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue at Apalit Rescue. Kuya, wag kang gagana kuya. Lilipat po natin siya sa stretcher. Pakibaba po ng stretcher. Yan, sir. Padaw na lang po. Padaw na lang pa. Pwede na po, pwede na. Okay, buddy. Okay, 1, 2, 3. Dinala ang pasyente sa hospital. I'm glad that UNTV came in with the proper equipment to assist the ambulance to be send the patient to hospital. I congratulate your team. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagtaas ng naitatalang kaso ng nagkakasakit ng dengue sa Bicol Region. Dahil dito, magkakaloob ang Department of Health Center for Health Development 5 ng technical assistance sa mga probinsyang matataas na ang kaso. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Ang update po sa dengue is increasing po tayo. Saan natin sa last year, meron lang po tayo ng 839. Yung data po is from January 1 to October 5. Meron tayong pagtaas ng 165%. Patuloy ang paglobo ng kaso ng nagkakasakit ng dengue sa Bicol Region kumpara na nakaraang taong 2023. Batay sa Talan Department of Health Center for Health Development 5, may 1,144 cases at 5 na ang nasawi sa Camarines Sur. Sinusundan ito ng Camarines Norte na may 416 case. Sa isla ng Catanduanes, nasa 361 ang kaso at 2 naman ang nasawi. 211 naman ang naitala sa Sorsogon at 3 nasawi. Habang sa Albay, 1 na rin ang namatay at may 160 kaso. Sa Masbate na may 111 na kaso at 5 naman mula sa ibang rehiyon. May ibinibigay naman na technical assistance ang kagawaran sa mga probinsya, lalo na ngayong nalubog sa tubig baha ang mga lugar sa rehiyon sa pananalasa ng Bagyong Cristina. Sa technical assistance sa sanayin ng mga nurse, medtech at rural sanitary inspector ng bawat LGU para sa dengue protector surveillance. Dito makikita kung nasa high o low risk na sa dengue ang isang lugar. Pag tumataas po ang cases ng isang munisipyo,
Yung dengue coordinator po ng province, the underdon, kinakausap ko po yun. Kung kinakailangan po, bumaba kami sa LGU po para mag-conduct po ng dengue vector surveillance and orientation po about sa dengue. Ini-inform po namin si coordinator doon para po matulungan kami pagbaba namin. Karamihan po ginagawa namin sa malakas na cases is technical assistance po. And yung mga commodities po for dengue, nakapiposisyon na po siya simula pa lang po ng taon, baga binibigay na po namin sa mga probinsya po. Magsasagawa na bukas ng pagpupulong ang Department of Health Centers for Health Development 5 kasama ang mula sa hanay ng media para pag-usapan ng mga hakbang na gagawin ng ahensya lalo na't nakaranas ng malawakang pagbaha ang buong rehiyon ng Bicol. Dito ilalatag ang mga programa na makakatulong para maibsan ang posibleng paglobo pa ng bilang naman nagkakasakit na dengue. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba na ang bilang ng nasasawi bunsod ng dengue mula sa case fatality rate na 0.34% noong nakaraang taon, bumaba ito na 0.26 hanggang Oktubre ngayong taon. Samantala, nakapagtala naman ang pagtaas ng kaso ng dengue sa ibang rehiyon. Kabilang dito ang National Capital Region na mula sa 2,765 ay pumalo na sa 3,002 kaso. Sa Central Luzon na mula sa 2,219 ay umakyat sa 2,351 na kaso. At sa Calabarzon na mula sa 2,907 ay lumobo sa 3,513 ang naitalang kaso. Kaya't patuloy ang pakikipagtulungan ng Department of Health sa local government units sa pagtutok sa paglilinis ng mga lugar na maaaring pamahayan ng dengue-carrying mosquitoes, gayon din ang pagpapaiting ng dengue clinical practice guidelines. Tinitingnan ngayon ng Department of Education na bawasan ang bilang ng mga asignatura sa curriculum ng senior high school. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ito ay dahil nakikitang overcrowded na rin talaga ang kasalukuyang curriculum ng bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Talagang tuloy na talaga yung pag-revisa ng ating senior high school curriculum at ang papunta natin dito is babawasan natin ang subjects dahil ngayon nasa 30 ang kinukuha ng isang bata. Prioridad ngayon ng kagawaran ng edukasyon o DepEd ang pabilisin ng review sa curriculum ng senior high school, kung saan planong bawasan ang mga asignatura o subject upang mabigyan ng higit na oras sa mga mag-aaral para sa kanilang work immersion. Dahil masikip nga yung curriculum, pag binawasan natin yan, meron tayong mas maraming oras para sa yung on-the-job training or work immersion. Yun ang hinihingi ng mga industriya para yung ating mga senior high school graduates maging employable. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, target nilang mabigyan ng karagdagang work experience at kaalaman sa trabaho ang SHS graduates upang mas madali silang makuha sa trabaho pagkatapos nilang mag-aral. Noong Lunes, November 4, nakipagpulong ang DepEd sa mga eksperto sa akademya upang pabilisin ang rebisyon ng programa at mga asignatura ng SHS. Binigyang diin ni Secretary Angara na ayon sa mga eksperto sa edukasyon mula sa ibang bansa, overcrowded na ang kasalukuyang basic education curriculum sa bansa. So ang reklamo ng mga colleges o kaya yung mga employers, parang wala nang na-master yung ating mga bata sa dami ng sinusubo sa kanila. So tama yung direksyon natin na babawasan natin at siguro mga yung core subjects ng curriculum natin, siguro mga 5-6 na lang. Ngayon ay tuloy-tuloy ang konsultasyon sa iba't ibang stakeholders at mga eksperto kaugnay sa planong pagpapasimple ng SHS curriculum. Pinamamadali na ito ni Secretary Angara at target na masimulan sa darating na school year 2025-2026. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagmamadali na po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Huwebes. Salamat po, shout out
kina Amelita Alabado, Debbie Leison at Clodoaldo Anago. Maraming salamat din kay Alicia Batulan, Teresa Estela at Jackie Milianes. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso 5 at 17 na nagsasabi, "Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.